Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po, Father. Noong ako po ay batang pare, first few years po ng aking pagkapare, nagkaroon po ako agad ng, I would say, minor crisis. Ang crisis ko po dahil every time na ako ay nagpapahid ng banal na langis, 85% po ng aking pinapahiran ng banal na langis namamatay. Mataas po yung mortality rate ng aking mga ina-anoint. Kaya nga, nung napansin ko na halos lahat ng aking pinapahiran ng banal na langis ay namamatay, parang naipaisip ako, tama ba ang ginawang pag-o-orden or yung dasal sa akin ng aking obispo? Kaya lumapit po ako sa kanya, nagtanong ako sa kanya. Sabi ko, Bishop, bakit po kaya yung mga ina-anoint ko na mga may sakit namamatay? Sabi naman niya, baka naman siguro nagkataon lang na tinatawag ka nila at yung tao ay talagang malapit ng mamatay. Sabi ko naman sa kanya, kadalasan gano'n naman talaga, di ba? Kadalasan gano'n naman talaga. Tinatawag ang pare tuwing alam natin na nasa pre-departure area na, malapit ng umalis. Yun nga lang sabi ko sa kanya, bakit yung ibang pare, kahit nakikita natin malapit na mamatay yung tao, pero pag sila ang nabubuhay. Pero bakit ako namamatay? Sabi niya, wala naman sigurong gano'n na mali ang pag-orden or mali ang ginagawa mo. Sabi niya, ang pagpapahid ng banal na langis, hindi nakamamatay. Hindi siya nagdudulot ng masama sa tao na marakaramihan sa ating mga kasamahan, sa ating mga kasamahang Kristiyano, ang iniisip nila, kapag pinahiran ko ng banal na langis, mamamatay na ako. Pinapatay na ako. Kaya nga ayaw nilang magpapahid ng banal na langis. Pero sabi ng bishop ko, walang ganon. Hindi ganon, mali ang iniisip mo. So hinayaan ko ang ganon, hinayaan ko ang ganong karanasan ko. Hanggang sa pumunta ako ng Maynila, pumunta ako ng Maynila para dito mag-aral, may isa akong pare na nakausap. At naikwento niya na kapag daw siya ay nagpapahid ng banal na langis, maliban lamang sa dasal na, of course, ginagawa sa pagpapahid ng banal na langis, maliban lamang doon, pagkatapos doon niya magpahid ng banal na langis, pagkatapos niya magpahid ng banal na langis, nag-aayuno daw siya at nagpipinitensya para sa taong may sakit na kanyang pinahiran ng banal na langis. Maliban sa dasal na ginagawa ng pare, pagkatapos niyang pahiran ang tao ng banal na langis, nagbibigay siya ng isang oras, isang araw, o isang pagkakataon na gumagawa siya ng sakripisyo, pag-aayuno at pag-aabstinensya. Sakripisyo para sa kanyang sarili na ang intensyon ay para doon sa tao na may sakit. Kaya ang sabi niya, sa kanyang karanasan, karamihan daw ay nabubuhay or gumagaling. Or, well, hindi naman lahat, pero may ibang namamatay din. Pero sabi niya, ang iba daw, umaayos ang kalusugan. Kaya napaisip ako, oo nga siguro, baka yun ang kulang din sa akin. Oo, gagawin natin ang dasal. May mga tao magsasabi sa atin, pwede mo ba akong isama sa iyong dasal? Ipagdadasal natin sila. Pagdating natin sa misa, ipagpapamisa natin sila. Pero wala tayong ginagawang counterpart para magsakripisyo para sa ating sarili na ang intensyon ng sakripisyo natin ay para doon sa tao na humihiling ng ating dasal. Marahil siguro, ganito rin ang naging problema ng mga alagad. At ganito rin ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi dahil hindi sila marunong magdasal. Ang ating Panginoong Jesus, alam niya ang kahinaan ng mga alagad. Alam niya na darating yung araw, iiwan niya sila. Iiwan siya nila. Pero sa likod nito ng kanilang mga kahinaan at mga pagkukulang, tinawag pa rin niya ang mga alagad upang maging kanyang mga tagasunod, magpalaganap ng salita ng Diyos at magbahagi ng pagpapagaling sa mga may sakit.
Pero kailangang paalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad na hindi lamang nadadala ang isang tao sa ating mga dasal na tinuturo sa atin, kundi kailangan din ng dasal at sakripisyo para sa ating sarili. At yun siguro ang magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon sa ikatlong araw ng ating banal na triduo. Isang napakagandang pagkakataon na bago sumapit ang Kwaresma, isang magandang pagkakataon na pagnilaya natin sa ating sarili at isipin natin, may mga dasal tayo, may mga kahilingan tayo na ating ginagawa. Pero nagtataka tayo minsan, bakit kaya parang hindi naririnig ng Diyos? Pwede rin po kasi na hindi tayo pinagbibigyan ng Diyos dahil ang ating hinihiling magdudulot ng masama sa atin. O di kaya pwede rin mangyari na ang ating hinihiling mayroon pang mas magandang ibibigay ang Diyos sa atin. Pwede rin po na sa ating pagdasal sa Diyos, sa ating mga kahilingan, wala tayong ginagawang sakripisyo sa ating sarili para sa ating mga kahilingan. Sa darating po na March 22, mayroon po tayong pilgrimage dito po sa ating parokya. Maraming mga tao ang nag-signify na para sumama sa pilgrimage. Ang pilgrimage po, hindi po siya educational tour. Hindi po siya libreng tour, bakasyon, or strolling. Hindi po. Ang pilgrimage ay isang paglalakbay, isang sakripisyo na pumupunta sa iba't ibang mga lugar at mga simbahan upang magdasal. Yun po ang kanyang primary purpose. Pangalawa na lang, pangatlo, panglima na lang ang pagbabakasyon or ang pagre-relax or ang sightseeing. Pero ang primary purpose ng pagpunta natin sa mga lugar na ito ay upang magdasal na may kasamang sakripisyo. Ano yung sakripisyo natin? Ang ating sakripisyo, ang paggising sa madaling araw. Ang sakripisyo natin, ang inconvenience sa pagbiyahe. Ang sakripisyo natin na ang layo ng pupuntahan natin ng ating biyahe. Ang sakripisyo natin, makakaranas tayo ng gutom at pagod at init sa ating paglalakbay. Pero ang ating kahilingan, na sa ating gagawing pilgrimage, sa bawat simbahan na ating pupuntahan, doon natin iniaalay ang ating mga intensyon sa pilgrimage, sa ating dasal. Nagiging mas makahulugan ang ating dasal na dinadala sa isang partikular na simbahan, maliban lang sa ating simbahan sa Peña Francia, kung ito ay may kaakibat na sakripisyo, pagod, puyat, gutom, init ng panahon. Kaya mga kapatid, isang magandang paalala sa atin. Marami rin sa ating mga kasamahan, marami rin tayo sa ating mga kapamilya ang humihiling ng ating dasal. At wala akong question kapag pumunta kayo na simbahan dito, mayroon sigurado ako, mayroon kayong dalang kanya-kanyang mga intensyon sa bawat misa na inyong pinupuntahan. Although ang misa, ang pinakamataas na paraan ng pagdadasal, pero siguro mas magiging mabigat para sa Diyos kung ang ating pagdadasal sa loob ng banal na misa may kaakibat na sariling, personal na sakripisyo para sa ating intensyon. Para sa Diyos, nagiging mas malalim, mas matingkad ang ating dasal kung sinasamahan natin ito ng sakripisyo sa ating sarili.